Magandang araw po. Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Ako po ulit si Obet. At meron na naman po tayong kwentong ibabahagi sa inyo. Ito po'y naganap sa totoong buhay. Minabuti lamang po namin na ibahin ang tunay na pangalan at ang lugar sa kahilingan na rin po ng nagpadala ng kwento. Pakinggan po natin. Lunes ng umaga. Unang araw ng semestral break. Plano ng magpipinsang si Shine, si Gab, at si Jacob na mag-joyride. Wala silang eksaktong lugar na patutunguhan. Basta't kung saan sila dadalhin ng gulong ng sasakyan ni Gab, dun sila pupunta. Ang gusto lamang nila ay makalanghap ng sariwang hangin na malayo sa maingay at magulong syudad. Paminsan-minsan ay humihinto sila sa mga lugar na may magagandang tanawin. Kumukuha ng mga litrato at minsan ay nag-uusap-usap lamang tungkol sa mga bagay-bagay habang tinatanaw ang kapaligiran. Mahilig sila sa adventure. Palagi nila itong ginagawa tuwing sem break kasi para sa kanila, isa na itong tradisyon na dapat hindi maputol. Malayo na ang narating ng tatlo. Hindi na nila alam ang lugar na yun. Nagbukas ng GPS si Shine at hinanap ang kanilang kinaroroonan at kung saan sila maaaring dumaan para makabalik sa syudad. Sanga-sanga ang mga daanan doon, kung kaya't madali silang maligaw. Hanggang sa napadaan sila sa gitna ng parang masukal na kagubatan. Maayos naman ang kalsada. Bagamat maraming puno sa paligid, ay maayos naman at sementado ang kalsada dito. Ngunit ang kakaiba, walang ibang sasakyan dumaraan doon. Kanina pa nagmamaneho si Gab, pero hindi niya matandang may nakasalubong sila. O kaya naman na parang may sumunod sa kanila. Parang sila lamang yata ang taong naroroon. Nakakatakot ang lugar. Wrong way yata tayo . Medyo may nginig ang boses na yun ni Jacob. Ang tinutukoy niya ay yung palabas na Wrong Turn, ay yung series ng mga horror movies. Baliw. Ilang taon na tayong palaging naliligaw . Kinakabahan ka pa rin? Sambit naman ni Shine habang sinusupalpal
ang kanyang pinsan na may kaduwagan. Natawa lamang si Gab sa kanyang narinig. What the... Asik ni Shine habang nakatutok sa cellphone nito. Anong problema mo dyan, ate? Tanong naman ni Gab. Walang signal eh. Tugon naman ni Shine. Patuloy pa rin sa pagmamaneho si Gab. At parang hindi matapos-tapos ang liblib na kagubatang iyon. Kanina pa sila nagbabiyahe ron. Pero parang hindi pa sila nakakalabas sa mapunong lugar na yun. Maya-maya pa ay biglang huminto ang sasakyan ni Gab. At bahagyang napasuntok si Gab sa kanyang manubela, dala ng pagkainis. At saka nagkatinginan silang tatlo. Ano nangyari, Gab? Tanong ni Jacob. Naubusan yata tayo ng gas eh. Sambit ni Gab na napakibit ng balikat. Ano? Ba't tayo mauubusan? Naku. Hiyaw ng dalawa. Sorry guys ha. Parang it's my fault. Di ko pala tinignan kanina. Akala ko full tank eh. Ginamit yata ito ni Dad kagabi. Hindi ba nagpanggasinan sila? Kaya pala naubos yung gas. Bad trip. Sambit pa ni Gab. Walang nagawa ang magpinsan kung hindi ang bumaba. Sinipa-sipa pa ni Gab ang gulong ng sasakyan. Ay, bad trip. Bad trip talaga. Sipain mo man yan maghapon. Walang mangyayari dyan, hindi yan aandar. Natrap na tayo sa parang haunted road na to. Teka, nasa Pilipinas pa ba tayo? Komento pa ni Shine. Help! Tulong! Tulong! Sigaw pa ni Jacob. Jacob, manahimik ka nga. Mga unggoy lang makakarinig sa atin dito. Kita mong nasa gitna tayo ng kawalan. Walang makakarinig sa iyo rito. Saway ulit ni Shine sa kanyang kapatid. Pakicheck nyo nga ang mga phone nyo. Baka meron kayong signal. At kung meron, tawagan yung kung sino man pwedeng hinga ng tulong. Ask for help sa mga nasa phone book nyo. Hinugot ni Gab ang kanyang cellphone mula sa bulsa. Ate Shine, walang signal eh. Tugon ni Gab. Ako rin, Ate Shine. Walang signal. Sambit pa ni Jacob. Ay, no chance of winning. Kaya, maglalakad tayo. At maghahanap tayo ng pwedeng makatulong sa atin. Suwestyon ni Shine. Seryoso ka ba? Ang layo-layo nito, lalakarin natin. Saka, paano yung sasakyan ko kung iiwan natin? Tanong pa ni Gab. Eh di iwanan muna natin dyan sa tabi. Ano makukuha niyan eh? Tugon pa ni Shine.
kapag nakahanap na tayo ng tulong, di saka natin babalikan, di ba? Paliwanag pa ni Shine. Siya kasi ang nakatatanda sa kanilang tatlo. Kung kaya't siya ang nagdidesisyon. Ayaw pa sana ni Gab sapagkat malalagot siya sa kanyang ama. Lalo na kapag nawala ang sasakyan. Isa pa, ginamit nila ang sasakyan nang walang paalam. Okay. Basta Ate Shine ha, ipangako mo sa akin. Babalikan natin yung sasakyan ha. At sa bandang huli, ay pumayag na rin si Gab. Siyempre naman Gab, ano ka ba? All we need to do right now is to find a way kung paano tayo makakabalik. Tura naman ni Shine. Sinipat niya ang suot-suot na relo sa bisig. At 5:30 na ng hapon. Unti-unti na rin dumidilim ang kapaligiran. Lalo na sa kanilang kinaroroonan. Dahil na rin sa malalaking punong naroroon. Tara na! Utos pa ni Ate Shine sa kanila. At halos kalahating oras na ang lumipas nang sila'y magsimulang maglakad. Hanggang sa makalabas sila sa madilim na parte ng kalsadang iyon. Ay, salamat. Medyo lumiwanag din ang mundo. Nag-inat pa ng katawan si Jacob. Habang sinasabi yun, nagpahinga muna sila sa isang malapad na batong naroroon. Maya-maya pa, unti-unting lumilinaw ang kanilang pandinig buhat sa nakabibiging hatid ng nagdidilim na kalsada. May naririnig silang kasiyahan at nasisiguro nilang mula ito sa hindi kalayuan. Parang may pistahan na nagaganap sa isang barangay na malapit doon. Masaya ang lahat. Kahit parang wala naman silang panauhin. At bukat sila lamang din ang nagdiriwang doon. Malayo ang lugar na yun sa kabihasnan. Sobrang layo. At tago ito. Para itong barangay na tinago. Hindi nila aakalaing may mga grupo pa ng mga taong nabubuhay sa ganun kalayong lugar. Nagsasayaw ang mga ito roon. Ngunit biglang nabulabog sila nang mapansing may bisitang papasok sa kanilang lugar. At pawang mga modernong kabataan. 2 binatilyo at 1 dalaga ang hindi nila inaasahang bisita. Napansin nilang na naiilang pang pumasok ang kanilang mga bisita. Kung kaya't sinalubong nila ang mga iyon ng katutubong instrumento at inalayan ng mga pagkain. Para sa mga nakatira dun, ay kakaiba ang kasuotan ng 3 kabataan. Lalo na kung ikukumpara sa mga taga roon.
Ang saya naman dito. Sambit pa ni Gab. Habang nilalapa ang isang buong hita ng inihaw na manok. You're right, Kaz. Ang saya talaga dito. Pagsang-ayon pa ni Jacob. Maya-maya pa ay nakisayaw na rin ang tatlo sa mga taga roon. Pero tahimik lamang si Shine at pinagmamasdan ang paligid. Gusto niyang may malaman tungkol sa mga taong nakatira dito. Ilang sandali pa ay may lumapit sa kanya. Isang binatang taga roon. Akala ni Shine ay makikipagkilala ito sa kanya. Inisip niya na baka nagandahan sa kanya. Pwede ba kitang makausap sandali lang? Bungad ng binata. Sige. Okay. Pumunta sila sa isang tabi kung saan walang makaririnig sa kanilang usapan. Umalis na kayo rito. Hindi kayo ligtas sa lugar na to. Halos pabulong na sambit ng lalaki. Ha? Why? Masaya naman dito ah. At saka, naligaw kami. We got lost. At hindi na namin alam kung paano pabalik. Pabalik sa syudad. Pabalik sa city. Baka pwedeng bukas na lamang kami umalis kasi gabi na eh. Nakakatakot. Dahilan pa ni Shine. Basta, na kayo magpabukas. Basta't umalis na kayo. Ngayon din. Umalis na kayo. Dahil kung tatagal pa kayo, hindi na ituloy ng lalaki ang kanyang sasabihin sapagkat may tumawag sa dalaga. Ate Shine! Ate Shine! Palapit sa kanila, sina Gab at Jacob. Sige boys, bakit? At saka bumalik si Shine sa lalaking kinakausap na taga roon. Ano nga ulit yung sinasabi mo? Sabi ko, umalis na kayo. Sapagkat delikado ang buhay niyo rito. Pag-uulit pa ng lalaki. At narinig yun ng dalawang binatilyo. What? Joke ba yan? Bakit naman kami delikado? Parang masaya naman dito ah. Safe nga kami kasi may makakasama kami overnight. Sambit pa ni Jacob. Ate Shine, sino ba siya? New admirer mo? Biro pa ni Gab. Stop it, Gab. Seryoso to. Saway ni Shine. At binalingan niyang muli ang binata. Ano nga ulit pangalan mo? Sino ka nga ulit? Ako si Lito. Gusto ko lang kayong matulungan. Sambit ng lalaki. At nagpakilala rin ang dalawang binata at pati si Shine. Subalit, hindi pa rin kumbinsido ang tatlo sa sinabi ni Lito. At may mga katanungan pa rin sa kani-kanilang mga isipan. Hanggang sa ilang minuto pa ang lumipas, ay may lumapit na lalaking matanda sa kanila. Iyon ang ama ni Lito.
Nagbigay galang ang tatlo sa matandang lalaki. Anak, isama mo sila sa bahay. At doon mo na lamang sila pakainin ng hapunan. Sambit ng matandang lalaki. Opo, tay. Masanuring tugon ni Lito. Mauna na po kayo, tay. Susunod na lamang kami. Dagdag pa ng binata. Tumuloy nga sila sa bahay ng lalaki. At pagpasok pa lamang ng bahay, napansin agad ng tatlo na tensyonado ang mga magulang ng binatang si Lito. Nagpugay naman ng magandang gabi ang mga bisita. Ilang sandali pa ay lumapit ang nanay ni Lito sa kanila. Ang anak, kailangan niyo nang lisanin ang lugar na ito. Kailangan niyo nang lisanin ang lugar namin sa lalong madaling panahon. Bakit ba kasi kayo naligaw dito? Sambit pa ng ina ni Lito. At lalong naguluhan ang magpipinsan. Bakit po ba? Ano po ba talaga ang problema? Bakit kailangan po namin umalis agad-agad? Sambit ni Gab sa nanay ni Lito. Nang biglang magsalita ang ama ni Lito. Mga iyo, huwag kayong magugulat sa aking sasabihin. Mga aswang kami. At nakita naming parating kayo sa lugar namin. Kung kaya't nagdiriwang ang mga kabaryo namin. Sapagkat makakakain muli sila ng laman ng tao pagkalipas ng maraming taon ang nagdaan. Pero hindi kami katulad nila. Hindi kami kumakain ng tao. Sambit pa ng matandang lalaki. Binalot na ng takot ang magpipinsan. At ngayon lamang sila naniwala sa mga sinabi ni Lito kanina. Ano na pong gagawin namin ngayon? Tanong ni Shane. Tumakas. Tumakas na kayo. Buong loob na binigkas ni Lito. Ang pag-uusap na yun ay agad na pinutol ng mga yabag na nagmumula sa labas ng bahay nila Lito. Ang mga aswang ay papalapit na. Agad na tinakbo ng tatay ni Lito ang kanilang pintuan at agad sinarado ang trangkahan nito. Kaberto! Kaberto! Ilabas nyo na ang ating hapunan! Sigaw yun ng kanilang kabaryo na buhat sa labas. Lalong bumilis ang tibok ng puso ng tatlo. At ramdam na nila na nasa panganib sila. Kaagad na hinila ni Lito si Shine
At ang dalawa na itong pinsan, papasok sa isang kwarto. At mula sa loob ng bahay, ay dinig na dinig nila mula sa labas ang mga alulong na nakakatakot. Mga hindi maipaliwanag na nilalang ang naririnig nila na nag-aalulong ng nakakakilabot. Pinipilit ng mga aswang na buksan ang bahay nila Lito. Halatang gutom na gutom ang mga ito. Sabik na sabik sa laman ng tao. At dahil sa kanilang namamaos ng boses, lalo na sa pagtulo pa ng kanilang mga laway mula sa kanilang mga bibig, gustong gusto na nilang kumain ng sariwang karne. Sumunod kayo sa akin. Sambit ni Lito. At naunang pumasok si Lito sa ilalim ng kanyang papag. Sa ilalim ng kanyang papag. At nagulat ang magpipinsan nang makitang may butas doon, palabas. Isang lihim na lagusan na tila ay ginawa nila Lito. At isa-isang pumasok ang magpipinsan sa butas na yun. Madilim na ang paligid. Unang lumabas sa lagusan na yun ay si Lito. At inalalayan naman niya sa paglabas mula sa lihim na lagusan sina Gab, Jacob at si Shine. At nang tuluyan na silang makalabas, ay saka nagsalita si Jacob. Saan na tayo ngayon, Lito? Ano nang susunod natin gagawin? Baka makasunod na sila. Natatarantang tanong ni Jacob. Oo nga, ayoko pang mamatay. Sambit pa ni Gab. Ano ba kayo? Walang mamamatay sa atin. Biglang sambit ni Shine. Nakakatakas tayo. Trust me. Pagkatapos sabihin nun, isang palo sa kanyang ulo ang umalingaw-ngaw sa paligid. Biglang bumagsak ito sa lupa at wala nang malay si Shine. Kitang-kita ito ng dalawang magpinsan ang ginawa ni Lito sa kanilang ate. Bakit mo pinalo si Ate Shine? Sigaw ni Jacob. Imbis na sagutin ito, si Jacob naman ang pinalo muli ni Lito. Gamit ang isang makapal na kahoy. At bulagta sa lupa si Jacob. Kagaya rin ng kanyang pinsan na babae. Biglang nagtatakbo si Gab. Ngunit kagad itong naabutan ng binata. Nahawakan agad ito sa balikat. Bakit mo ginagawa sa amin to? Tanong ni Gab. Ngumisi si Lito. Gusto naming suluhin kayo. Ayaw naming mamigay sa mga kabaryo namin. Sapagkat siguradong masarap ang karne ninyo.
biglang nag-uumalpas si Gab nang marinig yun. At tila nabalutan na ang kanyang buong katawan ng matinding takot. Nag-uumalpas dala ng matinding takot si Gab nang bigla itong bumuwal mula sa kanyang kinatatayuan. Tila nalaglag si Gab sa bangin at nagpagulong-gulong ito. At tuluyan na rin itong nabitawan ni Lito. Dumaostos si Gab sa isang bangin na hindi niya malaman kung gaano kataas. Hanggang sa nawala na ng malay si Gab at hindi na nito namalayan kung ano ba nangyari. Nang maya-maya pa, nagising na lamang si Gab na nakahandusay sa gitna ng kalsada at tila pinapaligiran ng mga motoristang napadaan sa ilang na lugar na yun. Duguan si Gab, subalit nang magkaroon siya ng malay, ay agad niyang naalala ang kanyang mga pinsan. Agad nila itong pinagbigay alam sa pulisya. Subalit, makailang ulit man nilang balikan ang lugar na yun, ay hindi na nila ito matagpuan pa. At kasabay ng pagkawala ng tinagong baryong iyon, kasabay din na hindi na natagpuan pa ang mga pinsan ni Gab. Napakahiwaga ng ating mundong ginagalawan. Napakaraming bagay ang mahirap ipaliwanag, pero nagaganap. Hanggang dito na lamang po. Salamat sa pakikinig. Magandang araw. Nais ko lamang pong magpasalamat sa lahat po ng sumusuporta sa ating channel, sa lahat po ng ating mga subscribers, mga listeners, at mga silent listeners po natin. Maraming salamat po. Ganun din po sa ating mga OFW listeners mula po sa iba't ibang bahagi po ng mundo. Maraming salamat. Ganun din po sa mga silent listeners po natin at sa mga listeners po natin mula po sa iba't ibang kapuluan po ng Pilipinas. Maraming salamat po. Sa mga nagpapadala po ng kwento, sobrang salamat po. Sobrang laki pasasalamat po. Nais ko lamang pong i-shout out si Ma'am Helen Casamayor. Ma'am, maraming salamat po. Isa po sa masugid natin tagapakinig po mula pa po nung nasa Saudi pa po siya. Maraming salamat po, Ma'am Helen Casamayor. Isa po sa ating mga silent listeners. Sobrang salamat po. Sana po, ingat po kayo dyan palagi. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shout out si Boss Marlon ng Di Masalang. Boss, shoutout po. Maraming salamat po sa pakikinig. At nais ko rin pong i-shout out si Ma'am Dalisay Concepcion. Maraming salamat po sa pakikinig. Shoutout po sa inyo, ma'am. Shoutout din po kay Sir Myong. Boss, maraming salamat sa pagbisita sa ating channel. Maraming salamat. Kay Sir Myong Herminio Viterbo, shoutout po sa iyo. Ingat po palagi. And also, belated happy birthday po kay Ma'am Annie Apruebo. Belated happy birthday po. More birthdays to come. More blessings and good health. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shoutout si Ma'am Mary Asilar dyan po sa may UK. Shoutout din po kay Ma'am Annie Apruebo, kay Ma'am Annie Viloria, at kay Boss Baby Langka. Shoutout po. Maraming salamat po. Shoutout din po kay Ma'am Janet Verga dyan po sa may Qatar. Shoutout po. Kay Ma'am Liza Arcega. Shoutout po. Shoutout din po sa Manhattan Hamburger dyan po sa may Bukandala 3, Imus Cavite. Shoutout po sa inyo.
Ganun din po kay Boss Fernando Marcos, shoutout po. Shoutout din po kay Ma'am Christy Harm, dyan po sa may Hamburg, Germany, shoutout po. Ganun din po kay Tata Estong Nestor Bauyon, dyan po sa may London, England, shoutout po. Kay Boss Jing Fensalida, isa po sa ating mga silent listeners, maraming salamat po. At kay Boss Bobby Gonzales at sa Gonzales family, shoutout po, maraming salamat po, boss. Ganun din po kay Boss Camelo Aroy, shoutout po. Kay Boss Malvin Esquera, boss, shoutout po. Kay Boss Miguel Doris Kibel, shoutout po. Kay Ma'am Imelda Pascua. Kay Ma'am Elizabeth Arnaiz, shoutout po. Kay Ma'am Rosie De Mesa, shoutout po. Kay Boss Haz, dyan po sa may Saudi, shoutout po. Salamat din po kay Boss BK, salamat sa milk tea, shoutout sa iyo. At salamat sa suporta, shoutout po. Salamat din po kay Ma'am Eileen Rodriguez, shoutout po ma'am sa mga suggestion, maraming salamat po. At sa mga hindi ko po nabanggit, pasensya po muna, pero sa next time po, i-shoutout po natin yan. Maraming salamat po.